bumabalik tayo sa sitwasyon na dapat maging prudent ang paggastos ng ating gobyerno. No? Kasi nga, ang revenues na kinakailangan natin ay kulang at pupunuan natin yan sa pangungutang. Yung ating unprogrammed funds, kulang pa rin to fill the deficit. So ibig sabihin nito is kailangan ka pa rin mangutang to actually fill the gap. No? So yun yan. At saka yung ginagawa nila halimbawa, nakukuha sila ng pera sa mga ahensya, no? Kagaya halimbawa sa PhilHealth, no? Kung ano-ano pa sa yung PDIC for example, no? May mga ganyang galawan dyan. And by the way, sa kaso ng PhilHealth, nililitigate na yan sa Supreme Court, no? So clearly there are issues in terms of prudent use of government funds. No, meron tayong ganyang current na problema. No, yung wasto, responsable at maayos na paggastos ng gobyerno. There's an issue with that currently. And given sa nakikita natin ngayon, ang ginagawang solusyon dyan ng gobyerno is mangungutang na lang muna tayo para mapunan natin yung paggastos. And again, borrowing is not free. Borrowing comes with a cost. At yung cost na yan, Admar, ang magdadala niyan yung mga Filipinos natin in the future. Humihiram tayo sa ating mga magiging mga future Filipinos. Kaya dapat po talaga sa gobyerno, they really have to manage these funds properly, prudently, and with accountability. Tagal po yung inflation natin o yung pagtaas po ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. At ayon nga sa ulat ng PSA, bumaba sa 2.1%. Ang inflation mula sa 2.9% nitong inflation nitong Enero. Mas mababa din ito, Doc, kung ikukumpara mo naman sa 3.4% inflation noong Pebrero ng nakaraang taon. Ano mong sasabi mo dito? Itong pagbagal ng rate of inflation natin at 2.1%, kung i-disaggregate nyo ito, this is primarily driven by lower prices sa bigas. So nakita natin na year on year, ang rice inflation po sa ngayon ay nasa negative 4.5%. So ibig sabihin ko po mga kababayan, kapag naging negative po ang inflation, ibig sabihin po niyan ay bumababa po ang presyo. Negatibo po yung inflation niya yan. At kung titingnan niyo po kasi ang ambag ng bigas sa pangkalahatang inflation, napakalaki po. Kaya konting paggalaw sa presyo ng bigas, ang laki kagad ng nagiging epekto nito sa rate of inflation. Kaya nakita natin na bumagal po siya. At yung pagbagal po nito, as I've said, is primarily driven by lower prices ng bigas. And also, nakita din natin na nagkaroon ng pagbaba ng presyo sa gulay. So yung gulay, nakita natin, kung di ako nagkakamali, ang inflation month to month is 12.4% negative. So negatibo rin po yung inflation sa vegetables. Kaya po ang nangyari is nahila nito pababa ang ating rate of inflation. Kaya bumagal po ito sa 2.1%, Jade. Opo. Ang tanong ng ating mga kababayan, ano ang magiging implikasyon nito? Paano ito makakaapekto naman yung pagbagal ng inflation sa ating ekonomiya? Alam mo kasi, Jade, mahalaga itong rate of inflation kasi ito ang nagiging pamantayan ng Bangko Sentral sa kanilang desisyon kung itataas o ibababa ang interest rate. Nakikita natin ngayon na mababa na ang rate of inflation, so ibig sabihin na dapat bumababa na rin ang ating interest rate. At yan naman po nakikita natin. Mahalaga na bumababa ang interest rate mga kababayan kasi po ang pagbaba ng interest rate, ibig sabihin mas mura na pong mangutang. At kung kayo po bibili ng mga bagay-bagay na kailangan yung mangutang, magiging medyo mas affordable po ito. At kung kayo naman po isang negosyante at gusto niyo mag-expand ng inyong negosyo, kung kayo po yung mangungutang para po maisakatuparan yung pag-expand na yan, magiging mas mababa po yung cost of borrowing para sa inyo, Jade. So yan yun, makikinabang ang ating mga kababayan kapag mababa ang interest rate as a result of lower inflation. Pero ang isa pa dito, Jade, is nagiging mas abot kaya yung mga basic commodities kagaya halimbawa ng bigas. So makita natin na yung sa kaso nga ng bigas negative po yung inflation. So ibig sabihin po bumababa na yung presyo. Mabuti naman po sa ganun na bumababa ang presyo at nagiging mas affordable po itong bigas, lalong-lalong na po sa ating mga kababayang mahihirap. At speaking of mga kababayang ating mahihirap,
kung titingnan niyo po sa datos mga kababayan, mas malaki po yung epekto sa kanila, no, ng pagbaba ng presyo ng bigas. Kasi kung titingnan niyo po yung expenditures ng ating mga kababayang mahihirap, makikita po natin na mahigit 50% po ng kanilang expenditure napupunta lamang po sa pagkain. Kaya po kapag ang presyo ng pagkain ay bumababa, napakalaki po talaga ng epekto niya sa kanila. At syempre, conversely, kapag tumataas naman po ang presyo, talaga pong naaapektuhan sila. Kaya kung sa kaso po ng pagbaba ng presyo ng bigas, napakalaking bagay po nito sa ating mga kababayang mahihirap, Jay. Opo. Doc, paano ba? Ano bang mga hakbang na dapat gawin ng gobyerno para mapanatili yung pagbagal, no, nitong inflation sa ating bansa? Buti nabanggit mo, Jay, yung mga hakbang ng ating gobyerno. Gusto ko i-connecta yan dun sa sinabi ni Attorney Claire Castro noong kahapon, no, noong March 5. Ang sabi niya, ito i-quote ko mismo si Attorney Claire Castro. No? Sabi niya dito, and I quote, ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation rate ay indikasyon na epektibo ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno kontra sa tinatawag na inflationary pressures. Sisikapin din ng ahensya na panatiling mababa ang inflation rate. End of quote. Ngayon, ang basa ko dito, Jade, is that yung pagbaba ng rate of inflation is being attributed dun sa patuloy na mas effective yung ginagawa ng gobyerno. Pero kung titingnan natin, Jade, sa datos, tandaan natin na ang ating rice industry ay liberalized na. So ibig sabihin, pwede nang pumasok yung mga imported na bigas. At yung taripa, Jade, binaba na. Wala nang taripa, di ba? So dati yan nasa 35%, ngayon wala nang taripa para maging mas abot kaya. Pero hindi ito nakikita natin. Kung titingnan niyo po mga kababayan ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan, ang ibinaba po ng presyo ng bigas year to year. No, kung ikukumpara po natin sa kasalukuyan, which is around, let's say, February of 2025, o ikukumpara po nito sa presyo noong February of 2024, ang ibinaba na po ng presyo sa pandaigdigang pamilihan is 25%, Jade. So kumbaga, bumaba na sa global market ang presyo ng bigas. So ibig sabihin, yung imported na bigas, naging mas mura na siya. At since yung imported rice, bahagi na yan ng ating merkado ng bigas kasi nga liberalized na, ibig sabihin malaki na dapat ang ibinaba ng presyo ng bigas. Pero kung titingnan natin mga kababayan, no, yung year-to-year rate of inflation sa bigas, no, kung titingnan natin, nakita natin na ang rate of inflation is negative 4.9% year-to-year. So ibig sabihin, hindi tugma yung ibinaba ng inflation sa bigas kaysa doon sa na-observe natin sa pandaigdigang pamilihan. Now, of course, alam naman natin na yung nireport ng PSA, no, na inflation rate for rice, yan ay sa pangkalahatan na yan. No? So kasama na dyan yung imported rice, kasama na dyan yung well-milled, yung locally produced rice. Kita natin na sa pangkalahatan, sa bigas, ang ibinaba ay halos 5%. Pero sa pandaigdigang pamilihan, ang ibinaba po ay 25%. So ang aking punto nito bilang isang economist, dapat yung ibinaba ng presyo ng bigas natin, no, na report ng PSA halimbawa, dapat ito mas mahigit pa sa 5% ang ibinaba. Kasi sa pandaigdigang pamilya, 25% na considering na malaki na ang fraction, no, ng share ng imported rice sa ating merkado. At alam naman natin din sa economics, nagkakaroon din natin ang tawag na spillover effect, na kung saan na pag nagmumura yung presyo ng imported na bigas, ang nangyayari is nakakaroon din ng pressure doon sa domestic rice na bumaba din dapat ang presyo. Pero hindi ito ang na-observe natin. Kaya yung sinasabi ni Attorney Claire Castro, na kung saan na ito ay indikasyon daw na epektibo ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno. Yun yung eksaktong sinabi niya mismo. I think that creates confusion among people, including myself. Because kung effective yung kanilang hakbang, na ginagawa para maibaba ang presyo, hindi lang dapat na 4.9% ang ibinaba ng presyo ng bigas year to year. Dapat din mas mahigit pa, Jade. No? So ibig sabihin, merong limitations yung kanilang mga ginagawa. So ibig sabihin, hindi fully na realize yung dapat na naibababa ng presyo ng bigas. Dapat yung mas mababa pa yan. Pero ang nangyayari is there are some factors at play
no, na pag-usapan na natin yun noon sa mga nagdaang interview na yung ating rice industry may problema talaga, no? May na mga nagko-control ng presyo at yung market na yun ay hindi perpektong market. So kaya nakikita natin na hindi nagta-translate sa domestic market yung galawan ng presyo sa international market ng bigas, Jade. Opo, huli na lang, Doc, bago ko ipasa kay partner Admar, may target ba na inaabot o inaabot ng gobyerno na dapat ganitong level na ito umabot yung pagbagal ng galaw ng ating itong inflation nga sa ating bansa? Meron, Jade. Meron tayong tinatawag na target na somewhere between 2 to 4%. Kasi ang kaso natin ngayon sa Bangko Sentral, Jade, meron tayong tinatawag na inflation targeting. So pag ang inflation halimbawa ay bumaba ng certain range, ang mangyayari niyan is kikilos ng Bangko Sentral sa pamamagitan ng pagsiset ng interest rates para makontrol yung rate of inflation. So meron talaga tayong niyan. May target po ang ating rate of inflation. At yan po ay minomonitor po yan ng Bangko Sentral at syempre ng Philippine Statistics Authority. Minomonitor nila yan to make sure na yung inflation natin is kept under control. Jake. Doc, magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Napag-uusapan natin itong inflation at isa sa mga naging hakbang ng ating pamahalaan para mapababa yung presyo ng bigas ay ito nga ang pagdideklara ng food security emergency. Kaso nung nakapanayam ko, ang taga NFA, merong available na stock sila na nasa 840 bags or 50 kilos na sako, 840,000 no, na mga sako ng bigas ang available na pwedeng bilhin ng mga lokal na pamahalaan sa halagang 33 pesos kada kilo at pwede lamang maibenta ng 35. Ang problema, namomroblema sila dahil hindi pa marami ang nag-o-order sa kanila, para mga 1,000 pa lang yung mga or ilang libo pa lang ang nababawas doon. Sa tingin mo, magiging epektibo ito dito sa report nila? Mga ilang araw na rin yun na naideklara itong food security emergency, pero wala pang masyadong tumatangkilik po dito, Doc. Hindi siya magiging epektibo, Admar. Yan ang definite answer ko dyan. Bakit siya hindi magiging epektibo? Kasi tandaan natin, under the rice tariffication law, tinanggal na yung ability ng National Food Authority to influence market prices. Kasi nung araw, Admar, ang ginagawa ng NFA kapag tumataas ang presyo, nag-intervene sila sa market by flooding the market with cheap rice, no? Yan or subsidized rice. Yan yung ginagawa nung araw. Ngayon hindi na po ganyan kasi nga liberalized na yung market. Ang paraan na lang ngayon para mailabas ng NFA yung kanilang mga buffer stocks, which by the way, yung mga buffer stocks na yan are there for emergencies, no? They have to declare a food emergency para mailabas yung mga buffer stock na yan. So kaya lang naman sila nag-declare ng food emergency is under the legal framework para mailabas yung mga buffer stock na yan. Actually, alam mo, Admar, matagal na tayong may food emergency. 2022 pa, tumataas ang presyo ng bigas. Dapat noon pa lang na-deklara na yung food emergency na yan, hindi lang lately. Matagal na. So, ibig sabihin, hindi magiging epektibo yan kasi nga, limited yung kapangyarihan ng NFA to influence the market. Hindi lang yun, Admar. Napaka-konti lang ng amount ng bigas na yan to intervene, to effectively intervene in the market. Bakit? Kasi Admar, ang total consumption natin lumalaro sa 16 to 17 million metric tons kada taon. Diyan lumalaro ang consumption natin. So ibig sabihin, kung 800, hindi ko alam kung exact figure na, basta bababa pa sa 1 million metric tons. Kulang na kulang yan to effectively intervene in the market. So ibig sabihin, kailangan if our goal really is to have the NFA become effective sa pag-i-intervene sa market, kailangan i-redesign yung framework. Ibig sabihin, gusto ba ng gobyerno na bumalik tayo doon sa sitwasyon ng araw na yung allowing the NFA to effectively intervene in the market para maibaba ang presyo ng bigas, which by extension, that helps control the inflation. Diba? So, merong ganong-ganyang pwedeng gawin ng gobyerno. Or would we want to stick doon sa current na framework natin, na liberalize na yung market natin, and yet ang problema is hindi perfecto yung ating market for rice, kaya hindi nagtatranslate yung paggalaw ng global prices
sa ating domestic markets, Admar. So ang sagot ko sa iyo, definitely hindi magiging effective yan in terms of lowering the price. Bukod pa doon, Admar, may dagdag ko rin, na since limited yung amount na meron dyan sa buffer stock na yan, limited din yung mga lugar na pwede nilang mapuntahan, Admar. So ibig sabihin, hindi buong bansa ang pwede nilang maambulan ng murang bigas. Pupuntahan sila sa mga selected na lugar at baka may posibilidad pang magamit pa yan sa politika, Admar. Ibig sabihin, doon sa mga rehiyon o sa mga probinsya na kung saan gusto nila ng boto, pwede nilang gamitin yan para to influence the outcome of an election. So pwede rin ganun yan. Pwede rin mahaluan ng politika, which unfortunately, that might happen. Sana hindi naman mangyari, ano? But the thing is, limited yung magiging capacity ng NFA to intervene dahil nga natanggalan sila ng kapasidad na gawin yan as a result of the rice tarification law, Admar. Opo, and nung nakapanayam ko naman kahapon ang administrator ng NFA, si Administrator Lacson, ang sabi naman niya, meron daw epekto dahil daw na-pressure yung mga traders na magpababa rin talaga, pero magkakaroon ba ito ng long-term effect considering wala pang hindi konti pa lang yung tumatangkilik dito kahit na binibenta ito ng 33 pesos, pwedeng mabili ng 35 kasi umaasa din sila na dapat mas marami pa na mga kadiwa centers din ang magiging available kasi hindi ito kagaya dati, no, nung hindi pa binago or hindi pa nagkaroon ng rice tarification na maaring magbenta ang NFA mismo, makakakita ka sa mga palengke ng kanila mismong stall, no, Doc? So dun sa sinasabi mo kanina, Admar, no, dun sa interview mo dun sa official na yan, sinasabi na nagkakaroon ng pressure, no, dun sa mga local na mga retailers natin dyan na maibaba ang presyo. Hindi yan na nakikita natin sa datos. Kasi kung maibaba ang presyo, Admar, ng let's say 35 pesos per kilo, kung ikukumpara mo dun sa presyo na around 47, 45, 46 pesos per kilo, so ang ibababa mo dyan around 20%. Pero hindi itong nakikita natin na galawan ng inflation kasi ang month-to-month inflation sa bigas ay nasa around negative 1.6% lang. So ibig sabihin, 1.6% yun lang yung naibaba. When in fact, yung gusto sanang mangyari ng gobyerno is maihila yung presyo mula 46 papuntang 35 para nga ma-pressure, di ba? So around 20%. So hindi pa rin tugma yung gusto ng gobyerno mangyari na pressure na yan na maibaba yung presyo ng bigas kaysa dun sa na-observe natin. So clearly, yung polisiya, Admar, is not as effective. No? So this is again contrary dun sa sinasabi ni Attorney Claire Castro the other day na naging epektibo ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno. In this case, we saw limited effects, no, nung kanilang programa na yan. And I think what they need to do is to really think deeper, no, in terms of how to properly intervene in the market and if possible, a change of legislation para maisaayos uli yung ating framework to allow, for example, the NFA to effectively intervene. Tama ka, Admar, sinasabi mo, nung araw, pagpupunta ka sa mga markets, makikita mo na meron talagang pwesto ang NFA. Bukod pa doon, Admar, yung mismong mga private na mga bigasan, meron din silang NFA rice na binibenta. No? So may NFA rice na binibenta, yung NFA mismo meron silang sariling pwesto, and that's how it used to be in terms of the NFA intervening in the market. But then, that is not what we see now. No? So clearly, there is a limitation, no, dun sa intervention na pwedeng gawin ng gobyerno. Kaya ang aking suggestion dyan is they need to think deeper, they need to think again, rethink the whole thing. Kung paano nila gagawin ito, kung i-redesign ba yung framework so that the NFA could effectively intervene. Or pwede rin siguro, Admar, yung mga LGUs ang gamitin natin. Ano? So yung mga LGUs sila ang mag-i-intervene kasi hindi naman lahat ng probinsya, Admar, is rice producing. Di ba? So ibig sabihin, meron tayong mga rice producing provinces. What these rice producing provinces can do is sila yung magbebenta ng bigas doon sa mga iba-ibang mga probinsya, no? Para makapag-intervene sa market. So ibig sabihin, magkakaroon ng tinatawag na supply management sa kaso ng ating rice industry, ano? But then again, that would require a lot of discussion, a lot of stakeholder consultation for that to happen, ano? And by the way, isa sa mga prerequisites ng ganyang idea, Admar, is kailangan ma-federate tayo. So yung federal system would actually accelerate yung ganyang klaseng reforma
sa ating rice industry, Admar. Prof, si Doc, itong sa NFA na kapangyarihan ngayon, kung kayo pang tatanungin, mas mainam ba na maibalik yung dati nilang function or mayroon ka bang gustong ibalik sa dati nilang function at gustong ipanatili sa kasalukuyan nilang function para maging epektibo po sila, lalo na dito sa usapin ng pagtiyak sa kasapatan ng supply natin sa bigas and at the same time sa pagkain po, yung halaga ng presyo ng o ang halaga ng bigas. Ang problema kasi, Admar, nung araw sa struktura ng NFA, centralized yung galaw ng policy. No? Kasi nga, National Food Authority. So, centralized yan. So, kung ano yung desisyon halimbawa ng Imperial Manila, sinandyan ng NFA, yun ang magiging galawan sa mga probinsya. Ang aking suggestion dito is, of course, this would require us to federate, no? Magiging federal. But even in the absence of a federation, what can be done is magkakaroon tayo ng mga regional na mga NFAs. No, walang national NFA, it will be regional. At yung mga regional food authority na yan, operated by provinces, for example, ino-operate yan ng mga rice-producing provinces, sila yung magmamanage ng kanilang sariling supply. So, ibig sabihin, makikita natin na, kasi iba-ibang markets yan, Admar, eh. May market ka sa Nueva Ecija, for example. Meron kang market sa Bulacan. I-empower mo yung mga probinsya na sila yung magmamanage ng kanilang rice stocks. And in turn, sila rin ang magbibenta at magsusupply sa mga iba-ibang mga probinsya. So, kumbaga, mawawala yung national control. Ay i-empower natin yung mga provinces kasi sila ang mas nakakaalam, Admar, doon sa kanilang sitwasyon on the ground. Yung mga provinces, sila nakakaalam yan. So, ibig sabihin, since silang makakaalam, mas magiging epektibo yung polisiya kung sila mismo magdedesisyon yan instead of a national government na appointed from Malacanang, for example. No? So, give the power to establish policies in terms of food security doon sa ating mga probinsya. No? Of course, kailangan din yan may assistance ng national government in terms of budgets, but then again, empower the provinces, empower the governors to actually make these decisions. And I think, based sa makikita natin na kasi magiging probinsya, sila na magiging responsible dyan, ang corruption magiging decentralized, Admar. So ibig sabihin ng decentralized, kung may corruption na mangyayari dyan, is makikita natin sa mga probinsya, hindi yung isang malakihang corruption kagaya halimbawa ng sa NFA. So makikita natin na magkakaroon din ng pagbabago in terms of sa kalidad ng governance kapag inalaw natin na yung mga probinsya mismo sila magmamanage ng kanilang rice supply, Admar. Opo. Dito tayo sa ibang topic po, Doc, no? Last January 2025, meron pong information, no? Kamakailan lang ito inilabas ng Bureau of Treasury na umabot na sa 16.31 trillion pesos ang utang po natin end of January 2025, no? Kung saan may pagtaas ito ng 1.63% kumpara noong Disyembre. O itong 1.63% na ito ay nagkakalaga ng 261.47 billion pesos. Anong dapat malaman ng ating mga kababayan ukol po dito sa patuloy na pagtaas ng utang po ng Pilipinas, Doc? Okay. So, ang marami silang dapat malaman dyan, Admar, no? Unang-una, dapat nilang malaman yan na ang pangungutang ay hindi po yan libre. No? Yung pangungutang po, ibabayaran po natin yan. In fact, babayaran po yan ng ating mga magiging descendants, yung mga magiging Pilipino sa hinaharap. So sino-sino po yan? Yan po yung inyong mga anak, yan po inyong mga apo at mga kaapu-apuhan. Sila po ang magbabayad ng utang na yan. Yan po yung una. Ikalawa is kung hindi naman po magbabayad niyan, yung mga descendants natin, ang magbabayad po niyan tayo rin sa pamamagitan ng mas maraming buwis. No? I won't be surprised if, for example, the Department of Finance would introduce a set of new measures in the future to actually finance yung growing na yung paglago ng ating pangungutang. Ikatlo is, sa totoo lang po mga kababayan, hindi naman po masamang mangutang. No? In fact, lahat po ng bansa ay mayroong pagkakautang. Kaya lang po, dapat itong mga inuutang natin ay ginagamit po natin ito through productive investments ng ating gobyerno. So ibig sabihin, ito po bang mga inutang na ito, ay ginagamit ba ito sa pagpapatayo ng mga ospital? Ito po ba ay ginagamit sa pagpapatayo ng mga mas marami pang eskwelahan? Tulong sa ating mga tsuper, halimbawa?
at kung ano-ano pang mga productive na investments in education, in healthcare, in science and technology, in innovation. Yan po yung mga kailangan natin. Or nagagamit po ba ito sa ayuda o nagagamit sa pamumulitika? O worse, kung nagagamit po ito sa korupsyon. No? So yun po yung mga mahalagang dapat na malaman natin. Kasi mga kababayan, ang pangungutang po, it doesn't come free. It comes with a cost at yung cost na yan ay yung interest rate na binabayaran natin. At yan po idadalhin natin sa mahabang panahon, lalo na po kung long term po yung pangungutang. Alam mo Admar, may connecta ko rin ito no, sa nabanggit ni Yusek Claire Castro the other day. No? In fact, this was mentioned, kung di po ako nagkakamali, noong pong March 3rd, no, nung kanilang press conference no, sa PCO. Sabi po niya ganito, kukonekta ko to Admar dun sa balita na bumaba daw yung deficit ng gobyerno. So yung deficit po kasi mga kababayan, yan yung difference ng pangungutang ng panggastos ng gobyerno dun sa kanilang revenue. So yun po yung difference. So sabi dito ni Attorney Claire Castro ay ganito, and I quote, no? Para dun sa mga kababayan natin na mas gustong maintindihan ito, halimbawa na lamang po na kapag po ang ating revenue ay ang kinita ay halimbawa 100 pesos. Pero kung ang proyekto po ng pamahalaan ay aabot lamang po sa 90 pesos, so makikita po ninyo yung paggastos ay mas maliit kaysa dun sa nakuhang income. So magkakaroon pa po ng savings, kumbaga hindi na po kakailanganin na umutang pa ang gobyerno kung bumababa po ang ating deficit. Eh may deficit na nga tayo mga kababayan. How would you fill that deficit kung hindi ka mangungutang? No, yun lang naman po ang paraan to meet the deficit. Tandaan natin ganito mga kababayan. Ang ating gobyerno ay gumagastos. Ang ating gobyerno ay kumikita rin. Meron siyang internal revenue. For the longest time, ang internal revenue natin ay kulang to meet our expenses. Kaya nga nabanggit ni Admar kanina yung pangungutang. Kaya po tayo mangungutang kasi kulang po yung pondo ng ating pamahalaan para pupunan yung paggastos ito. So umutang tayo. Eh doon sa example halimbawa ni Attorney Claire no, sa isang government project, eh nagkaroon pa raw ng savings. Paano ka magkakaroon ng savings kung may deficit na nga ang ating gobyerno? So I think again, this example would just create only confusion among the people na nakikinig sa kanya. No? So kaya ang ibig sabihin nito Admar is kahit na bumababa yung ating budget deficit halimbawa, no, the deficit still remains. And in fact, the deficit is still there, hindi ba? Kaya nga tayo nangungutang. Ito pa isa Admar. If the deficit indeed is decreasing, why do we need to borrow more? Hindi ba? So kung bumababa pala yung deficit, bakit pa tayo nangungutang ng mas mataas? Hindi ba? So clearly, merong hindi aligned dito sa mga statements na to. Kaya nga, ang advice ko kay Attorney Claire Castro, Attorney Claire, with all due respect, please gather as much information as you could from different agencies bago ka magsalita sa harap ng ating mga kababayan. Kasi nga, ang nangyayari is it just confuses a lot of people, especially people na nakakaalam ng economics. Pag nakinig dito, abay teka muna, ano ba yung sinasabi ng PCO? So please, before you face the public, make sure that you've done a real quite good deal of research, especially on the information that you're going to provide to the people, Admar. Opo, may dagdag ko na lang din po. Di po ba pag gumagawa ng GAA ang ating Kongreso, may mga proyekto na nasa ilalim ng unprogrammed appropriation. Hindi po ba yung mga kabilang sa magiging source nila or bago maituloy yung proyekto na yan ay sa pamamagitan ng utang? Doc, so patunay yan. Lumalaki yung ating mga nasa unprogrammed kumpara sa mga nakalipas natin. So ibig sabihin, doon pa lang, expect na natin na magkakaroon pa ng mga pag-uutang. So alam mo Admar, bumabalik tayo sa sitwasyon na dapat maging prudent ang paggastos ng ating gobyerno. Kasi nga, ang revenues na kinakailangan natin ay kulang. At pupunuan natin yan sa pangungutang. Yung ating unprogrammed funds, kulang pa rin Admar to fill the deficit. So ibig sabihin nito is kailangan ka pa rin mangutang to actually fill the gap. So yun yan. At saka yung ginagawa nila halimbawa, nakukuha sila ng pera sa mga ahensya, kagaya halimbawa sa PhilHealth, kung ano-ano pa sa yung PDIC for example, may mga ganyang galawan dyan. And
by the way, sa kaso ng PhilHealth, nililitigate na yan sa Supreme Court, no? So clearly there are issues in terms of prudent use of government funds. No, meron tayong ganyang current na problema. No, yung wasto, responsable at maayos na paggastos ng gobyerno. There's an issue with that currently. And given sa nakikita natin ngayon, ang ginagawang solusyon dyan ng gobyerno is mangungutang na lang muna tayo para mapunan natin yung paggastos. And again, borrowing is not free. Borrowing comes with a cost. At yung cost na yan, Admar, ang magdadala niyan yung mga Filipinos natin in the future. Humihiram tayo sa ating mga magiging mga future Filipinos. Kaya dapat po talaga sa gobyerno, they really have to manage these funds properly, prudently, and with accountability, Admar. Opo. And dito po sa, di ba meron po tayong ibinenta ng mga ginto? Bakit kailangan pa natin na magkaroon ng pag-uutang? Ang laki nga ng ibinenta po nating ginto. Doc, para saan po ba yun? Isa pa yan, ano? It's not clear to us really kung ano yung naging basis, ano? Kasi kung makikita natin halimbawa yung presyo ng gold, no? Kung titingnan natin yung gold prices, is that nung panahon na October of 2023 na nagsimula silang magbenta, makikita natin that the gold prices were not increasing by as much. In fact, nung natapos na sila magbenta ng marami, doon tumaas ang presyo ng gold. So clearly, it seems to me, based on my observation of the data, parang hindi presyo yung naging motivation nila to sell gold, rather but something else. Again, I'm only speculating here. It could be political or it could be something else, Admar, no? Isang suspicion ko dito is that they're gonna use the proceeds of the sales ng gold to help stabilize the peso para hindi ito umabot ng 60 pesos sa $1, no? In order for the central bank to effectively intervene in the foreign exchange market. So yun yung isa kong suspected reason. And again, I'm waving hands here. This is a speculation on my part, no? But the thing is, yung pagbebenta ng ginto, it casts more questions, ano, as to the rationale, no, kung bakit sila nagbenta. And I think the central bank owes us a more rigorous explanation as to why that happened, Admar. Meron po kayong data na ginawa, Doc, no? Kung pwede natin ma-flash ulit. Napag-usapan natin ito sa kabilang programa. Pero ito nga, para at least magabayan lang yung ating mga kababayan. Ang source nito ay BSP at World Gold Council na kinalculate ni Dr. Michael Bato. Ano po itong nakikita natin sa graph po? Malaki ba yung ating kinita doon sa pagbibenta ng gold at yung sinasabi nila na strategic yung kanilang pagbibenta ng gold dahil mahal ang bilihan nito? Nagtutugma ba ito sa datos, Doc? Well, kung ngayon sila nagbenta, Admar, mas malaki sana ang kikitain nila kaysa doon sa nagsimula silang magbenta noong October 2023, no? So ibig sabihin, sabi ko nga kanina, it's not really the price. I think that motivated the sale. It could have been something else, no? Kasi makikita natin na yung yung timing, ano, nung simula ng malakihang benta, no, nagsimula noong October 2023, yung presyo noon hindi pa ganun kataas kaysa sa kasalukuyan. Kaya nga kung merong investment advisor halimbawa magsasabi sana sa Bangko Sentral, wait, teka muna, let's wait and see kasi baka tataas pa yung presyo. If that's the case, sana ngayon mas malaki dapat ang kinita ng Bangko Sentral sa pagbenta ng ginto. So this goes back to the idea na baka hindi po presyo naging dahilan kung bakit po sila nagbenta ng ginto. During that time, it could have actually been something else. And by the way, Admar, ni-research ko yung possible explanation yan dun sa mga minutes ng meetings ng monetary board natin sa Bangko Sentral. Wala akong nakitang discussion doon as to related dun sa pagbebenta ng ginto. Kasi normally, pag mga ganyang klaseng decision, mayroon dapat input yan mayroon yan dapat informasyon doon sa minutes of the meeting or highlights of the meeting ng BSP. Pero wala po akong nakitang ganong information. So that's why I want to say na the central bank owes the Filipino people an explanation as well, diba? A much more rigorous explanation than yung sinasabi nila na it's part of the normal operations of the bank na magbenta ka at bumili ng gold. But then again, if you were to look at the prices, there seems to be a disconnect in terms of the price of gold at the time na nagbenta sila, that was around October 2023, doon sa takbo ng presyo hanggang sa kasalukuyan, Admar.
Maliban po dito sa domestic and external na naidagdag sa utang natin sa end of January 2025, isa pa sa mga tinitingnan or factor doon po sa pagtaas ng atin pong utang ito pong pag-depreciate ng peso. Kung saan mula sa 57.84 pesos kada isang dolyar sa pagtatapos ng 2024, umabot ito sa 58.37 dollars or pesos kada isang dolyar sa end of 2025. Ang isa din dito na binigay nilang figure sa domestic pala na utang, 65% ito sa naidagdag, 67.9%, while the remaining 32.1% naman ay sa external obligation. So, every time na bumabagsak din itong ating halaga ng piso, Doc, automatic yan ay tataas yung ating utang po. And dagdag ko na lang din, nakikita mo ba na patuloy ang pagbagsak ng piso kontra dolyar? Considering mayroon ding pahayag ang Bank of America na posibleng umabot ng 62 pesos kada dolyar, kada halaga ng dolyar, piso kada dolyar ngayong taon po, Doc. Okay, so dalawa yung tanong mo. So una doon sa utang, no? Kasi nga ang ating external debt ay around 30% of our total debt, no? So 30% yan, 70% domestic. So ibig sabihin yung exposure ng ating sovereign debt sa fluctuations ng foreign currency is around 30%. So clearly, kapag mayroong galawan sa forex, meron yung spillover effect sa laki ng utang natin. Kaya lang, in terms of exposure 30% lang tayo exposed, so which is okay. Now, to your other question about yung pagdi-depreciate further ng peso, ako'y convinced na tataas pa, no? Kumbaga magiging mas mahal pa ang dollar. Ibig sabihin, mag-depreciate pa ang piso. Bakit ko nasabi ito? Kasi nakikita ko na sa paggalaw din ng currencies ng mga ibang bansa, lalong-lalo na itong pag-anunsyo ng taripa ni Donald Trump, no, sa mga bansa kagaya ng China, Mexico at Canada, magkakaroon ito ng epekto sa global foreign exchange markets. At nakikita ko dito is magkakaroon ito ng epekto sa atin, magkakaroon tayo ng depreciation. However, baka matagalan pa ng konti ito kasi nga dinedefend pa yan ng Bangko Sentral. Ibig sabihin, nag-i-intervene ang Bangko Sentral, mga kababayan, sa ating foreign exchange market to prevent the further depreciation of the peso. Kasi nga, kapag ka nagiging volatile ang currency, hindi maganda yan from the point of view of foreign investment, hindi yan maganda from the point of view of remittances, hindi yan maganda from the point of view exports and imports. Kaya kinakailangan po na hindi maging volatile yan, kaya nag-i-intervene po ang Bangko Sentral, Admar. Opo, Doc, hihabol ko lang itong ipinataw na taripa ng US doon sa Mexico, dito sa Canada at maging sa China. May direktang epekto ito sa ating bansa? Merong posibleng dalawang epekto yan, ano? Good and bad. In terms of good effect, kasi ang mangyayari niyan is yung mga negosyo, no, halimbawa nasa China na maapektuhan ng taripa, magmo-move sila sa mga bansang kagaya ng Pilipinas, ano, instead of them producing in China. Kasi kung sa China sila mag-produce, they're bound by the tariff. Yung tariff ngayon is targeted towards China, Canada, and Mexico. So kung mag-move sila halimbawa sa Pilipinas, ang mangyayari niyan is hindi sila magiging subject sa taripa. Pero hindi ibig sabihin na makikinabang tayo kasi nga kailangan ready ang ating bansa na pagtanggap ng mga foreign investments na yan. Hanggat mahal po ang singil sa kuryente, hanggat hindi maayos yung business climate, hindi po magiging realized investment yan. Magmumove na lang sila instead sa Thailand, pupunta sila ng Malaysia at kung saan pa po mga ibang bansa. So kinakailangan po is maging maayos din po yung ating business climate. Ano? So yun yung nakikita ko. Aside from that, Jade, nakikita natin na itong taripa na to, this causes a lot of uncertainty sa global markets. So yung isang bad effect niyan is magkakaroon ito ng epekto na banggit ko nga kanina sa ating foreign exchange. At makikita natin na the central bank will intervene para hindi maging masyadong volatile ito as a result of that announcement ng taripa, Jade. Po. At ito, huli na lang talaga na issue, Doc, hindi ko lang naisingit. Yes, sir. Tungkol lang dito sa pahayag lang ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, na sinisisi po niya yung nakarang administrasyon dito nga po sa nangyayaring problema sa ating sektor ng agrikultura. Dahil nga po sabi niya, walang investment doon sa irrigation at post-harvest para sa mga bigas at mais. Ganon din po sa paghanap ng solusyon sa problema.
Tandaan natin na the rice tariffication law created yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, Jade. Yung RCEP na yan ay collection mula sa mga taripa at yan ibabalik dapat sa ating mga farmers para sila ay maging competitive. Nakita natin nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang ang laki ng ibinaba ng presyo ng bigas. In fact, yung rice inflation was negative sa napakaraming panahon. Ibig sabihin talagang naibaba yung presyo. At bukod doon, marami yung nakolektang pondo na ipamahagi sa ating mga magsasaka. Ngayon, ang ginawa ng current administration was to remove the tariffs. So, ibig sabihin, sana ngayon natin kukunin yung mga pondo na yan na sana to make our farmers and the industry itself competitive. Di ba? So, kumbaga parang binawasan nila ng kapangyarihan, no, yung batas, no, para maging makatulong sa ating mga farmers. So yun yung nakikita ko dyan, Jade. No? So ibig sabihin, hindi natin pwede palaging isisi sa past administration to cover up our own missteps. Ano? Kumbaga, the current administration has to bear responsibility as well in terms of how slow they were in terms of acting upon dun sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, yung mabagal na pag-distribute, no, ng RCEP funds dun sa mga beneficiaries, yung mabagal na pagkilos, Jade, ano? So clearly it's not just, you cannot just blame the past administration for this. They have to own it up as well. Kasi accountable din po sila at the end of the day, Jade.